anumang kulay ng balat mo, or pwedeng it's your first time tapos wala kang ina-attendan na church dito sa Manila, or nagsisik ka kay God, kayo po ay welcome sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church. Ang church po na ito ay isang family, kaya mamaya makikilala mo rin yung mga katabi mo. Pero as of right now, pwede ba yung mga katabi mo, sabihin mo naman sa kanya, good afternoon, batiin mo naman yan, ano? Ayan. Okay. Welcome po to church. And we're so glad na nakasama namin kayo ngayong hapon na ito. Kanina pong umaga, medyo jam-pack yung lugar na ito, pero we believe, amen, by next Sunday, magi-invite tayo ng marami pa. Amen? Pupunuin natin tong lugar. At ganun din naman, we believe nakikilos si Lord sa ating mga buhay. Alam niyo po, kung mapapansin niyo dito sa welcome namin, meron pong throne kayong makikita dyan. Kakaiba yung trono na yan. It is because meron po kasing series yung church natin na ginagawa ngayong month na to ng April na nagdaan at ngayong month ng May. And it concerns po about God's judgment. Now po pwede pong matakot tayo kapag sinabing God's judgment, pero hindi naman po siya always na bad news. Actually nga, minsan it's good news. Sino dito ang gusto ng good news? And sa Bible po, alam niyo po, yung pangalawa daw po sa pinaka-talk about topic, next slide please, ay tungkol po sa judgment ng Panginoon. Kaya nga po, in the book of Revelation chapter 20 verse 12, makikita po dito na ang sabi ni John nung siya po ay nakakita ng vision, and I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. And sabi pa po, next slide, ang sabi, another book was opened. What is that book? Ano po yun? The book of life. And the dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Now, pwede pong isipin natin, teka, pastor, magja-judge si God base sa mga works pala natin? Tapos, nandoon kaya yung pangalan ko sa buhay na yan, aklat ng buhay na yan? Di ba po meron din namang ibang nakalagay sa scripture, tulad ng Ephesians chapter 2, verses 8 to 9, na ano pong sabi, sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go, sobrang bait ng Diyos, kaya niligtas niya kayo dahil sa faith nyo, at hindi yon dahil sa sarili nyong efforts. Regalo ito ng Diyos, para walang maipagmalaki ang kahit na sino. So, minsan may mga ibang Christians or some people na nagsisik kay God, sometimes pag narinig yung word na judgment or yung parang i-judge ka based sa mga ginawa mo, natatakot na agad sila. Pero this verse, nagpapakita naman ng grace ni God. Tingnan niyo po yung sabi, sobrang bait ng Diyos. Sino dito naniniwala that God is good? Amen? At dahil sa sobrang kabutihan ng Diyos, hindi po tayo yung nagligtas sa sarili natin, ang Diyos ang nagligtas sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ang paniniwala natin sa ginawa ni Jesus Christ. Ngayon, minsan may confusion pa rin sa iba. Next slide. Ang tanong nila, so ano po ba talaga? Ako po ba ay i-judge sa mga gawa ko? Or sa aking faith na lang? Ano po ba talaga ito? Ito po yung dahilan kung bakit ang ating series for this month din ng May is all about, sabay-sabay po natin basahin, eternal judgments. No? Yan po yung ating series ngayon. Ito po ay hindi isang malalim na topic. Actually, sabi ng Book of Hebrews in the Bible, it is one of the basic teachings. Sabihin mo nga yun, basic. So basic, para sa ganun, malaman natin kung ano ba talaga yung mangyayari in the future, gaano ba kabuti si God sa ating buhay. Because kung alam daw natin,
yung negative na mangyayari, makikita natin kung gaano kabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang topic po natin ngayong hapon na ito is all about, are we judged by works or saved by grace? Muli po, tayo ba ay hahatulan ng Diyos sa ating mga gawa or iniligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos? Now, gusto ko pong sabihin sa inyo, and this is the big idea nito pong ating pag-uusapan this afternoon, na ang works, yung mga mabubuting gawa natin, hindi po dito nagmumula yung kaligtasan ng isang tao. Inuulit ko po, hindi po yan yung parang mag-iipon ka ng marami mong good works para lang makapasok ka sa langit. You cannot earn your way into heaven. Inuulit ko po, hindi tayo pwede makapasok sa langit kung base ito sa mga gawa na meron tayo. Pero, ang mga gawa na meron tayo, mga mabubuting gawa na meron tayo, yan po ay pagpapatunay na tayo talaga ay ligtas. Yes, si Jesus po ay nagbigay ng kanyang buhay sa bawat isa sa atin para sa ganun, mapatawad tayo ng Diyos. Pero, ang tanong sa ating mga Christians, paano po ba ako i-judge ni Lord? For some of us, iniisip natin, parang negative o kaya parang di natin sure anong pwedeng mangyayari sa atin, ito maaari yung mga bumabagabag sa ating isipan. But today, gusto ko pong sabihin sa inyo na una sa lahat, i-judge po tayo ni God by what our life is saying. Kung halimbawa, i-duplicate natin ang sarili mo, tas titignan yung buhay mo, ano kayang sasabihin ng duplicate mo sa sarili mo? No? Ano kaya yung sasabihin niya tungkol sa buhay mo? O kaya humarap ka na lang sa salamin. Ano kayang makikita mo sa salamin? Talaga bang mabuti o masama? Ano ba kayang makikita mo na negative or positive sa iyong buhay? Dahil tandaan niyo po, ang nakalagay sa Revelation chapter 20 verse 12, meron pong books in the Bible, book in the Judgment Day, na sinasabi ng Bible na kung saan bubuksan sa Judgment Day. At ang books po na ito ay tumutukoy, walang iba kung hindi po sa Book of Deeds. Based din po yan sa Daniel chapter 7. If you are with me, nung nakaraang pong linggo sa ating main church, ang sabi po sa Daniel chapter 7 verse 10, pakita natin, sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go. Nakahanda na ang korte at binuksan na ang mga libro. So just imagine mga kapatid, parang nasa setting yan ng isang court. Merong judge, merong jury, ganyan ano, merong mga nagsasadlak, meron yung inaakusahan, and meron po mga books doon sa court. At ang books po na ito ay book na kung saan patunay ng lahat na ginawa ng tao. Mga bagay na inisip niya, mga bagay na ginawa niya, may mga bagay na talagang sinalita niya rin. Pwede po na masakit, positive, ano man yan, mabuti man o masama, nandito po yan sa Book of Deeds. At alam niyo po ba, kakaiba ito kasi lahat ng tao, great or small, haharap sa ating Panginoong Diyos na buhay. Now, ang mga books na ito na nakalagay sa Book of Revelation po, chapter 20, tsaka Revelation chapter 7 verse 10, ay actually mga books na kung saan hindi po nagliligtas sa atin. These books, hindi po yan nagliligtas sa atin. It does not save you.
But actually, nire-reveal ng books na ito ang buhay ng bawat isa sa atin. Kasama po ako doon. Ano? Na i-reveal ng books na ito ang ating mga buhay. Sabi mo nga sa katabi mo, i-reveal ni God ang ating mga buhay. Alam niyo po, nung ako ay college, first year college, tinatanong ako ng kaklase ko po. Sabi niya sa akin, paano ba tayo i-judge ni Lord? Kasi nagbabasa siya ng Bible, tapos sabi niya sa akin, Jace, alam ko Christian ka. Pero paano kaya tayo i-judge ni Lord? Sabi ko, ang alam ko lang, nito po akong nung college po ako, nung first year, sabi ko, ang alam ko lang, ipapakita sa atin lahat ng bagay na ginawa natin. Lihim man o hindi. Tapos sabi niya, nakakatakot tsaka nakakahiya. Ayokong makita ng ibang mga tao, tsaka personally ako, ayokong ma-rewind yung mga di magagandang nagawa ko at mga hindi magagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Pero whether we like it or not, mga kapatid, ang verdict or yung masasabi po natin dito na isang desisyon na i-issuehin ng isang judge, ito po ay base hindi sa gawa-gawang storya. Base po ito sa katotohanan. Sabihin nga natin, katotohanan. At ang katotohanan, ito yung magpapalaya sa bawat isa sa atin. Now, ito po pwedeng meron tayo mga bagay na nililihim, pero yan ay i-reveal din ng ating Panginoong Diyos na buhay. Pwede pong ilihim natin ngayon, pero i-reveal yan sa eternity. Kaya kahit anumang bagay na ginawa natin, inisip, sinalita, ginawa, lahat po yan ay i-reveal ng Diyos sa atin. So pwedeng may iba sa atin talaga natatakot, including me, actually. Pero kung ang pangalan po natin, ito yung good news. Sabi mo sa katabi mo, chill ka lang. May good news. Amen? Ito yung good news, pakita natin kung ang pangalan mo ay nasa book of life. Ano pong sabi? We are saved by grace. Tayo ay niligtas ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya oo, pwedeng may negative things ka doon na nakasulat dahil hindi ka pa Christian o kaya nagmamature ka pa lang as a Christian. Opo, may nandoon lahat kahit yung negative things natin sa Book of Deeds. Pero kung ang pangalan mo naman ay nasa Book of Life, you are saved by grace. Pero po, nakalagay pa rin sa Book of Deeds, yung alin po, yung works na ginagawa mo, kung saan nagkokumpirma ng kaligtasan na meron ka. Kaya nga po, next slide, ang works po na meron tayo, ito yung magpapakita ng ebidensya nung time na kung saan wala ka pang Jesus Christ sa iyong buhay. At ang works din naman na to yung magpapakita kung meron kang Jesus Christ sa iyong puso. For some of us, pwedeng iniisip natin, Pastor, paano nga po yun? Sometimes ako po ay nagkakasala, kahit ako ay Christian, I still fail. But remember mga kapatid, that 1 John chapter 1 verse 9, kung i-confess daw natin ang ating mga sins sa Panginoon. Take note yon, confess. Sabihin mo nga, confess. He is faithful and just to forgive us. Tapat ang Panginoon na nagpapatawad sa atin. Noon, parang gusto lang natin bawasan yung kasalanan sa ating mga buhay. A-attend ka ng church para magbawas ng kasalanan. Yun lang, Pero sa totoo lang po, ang gusto ng Panginoon ay ilapit natin lahat ng mga nagawa natin, negative man, lahat din ng mga bagay na kung nasaktan tayo, may nasaktan din tayo na ibang mga tao. Alam niyo po, yun yung gustong marinig ng Panginoon. And if we confess our sins, ang sabi po, the Lord is faithful and just to forgive us. Kaya nga po,
kung ang buhay natin ay kakakitaan ng mabubuting mga gawa. Alam niyo po, eto no, nagpapakita lang yon ng patunay na ang pangalan mo nga ay nasa aklat ng buhay. In the Bible, meron pong mga Christians and even followers mismo ni Jesus na kung saan kahit sila po ay followers, disciples na ni Jesus, they still fail. Example na lang po natin sa 12 disciples, meron nagtraidor kay Jesus. Sino po yon? Si Judas Iscariot. Biruin niyo po, nung tinraidor pa siya, hinalikan pa si Jesus. Kaya doon ka matakot. Bakit? Hindi lahat ng umahalik, nagmamahal. But makikita natin, on the other hand, may isang disciple si Jesus. Na ito hindi isang beses dininay si Jesus, but 3 times. Sino po yun? Si Peter. Si Peter din po yung magde-defend kay Jesus, pero gusto talaga, tabak talaga yung gagamitin. Pinutol pa yung tenga. Sabi sa Matthew, hindi pa binanggit yung pangalan ni Peter doon. May isa lang daw na disciple. Sabi sa Book of Mark, may certain man lang na nakalagay. No? Sabi sa Book of Luke, isa sa mga kasama lang ni Jesus yung tumaga. Pero sa Book of John, kaya na-imagine ko si John nung sinusulat niya yon, parang si Peter yung tumagpas ng tenga. Pero yun, sanabi na nga ni Jesus, huwag kayo gagalaw, huwag kayo magiging aggressive. Si Peter pa yung tumagpas ng tenga. Tapos take note dininay niya na nga si Jesus 3 times. Pero ito nung nakapako si Jesus sa cross, nandun ba si Peter? Wala. Anong kaibahan ni Peter kay Judas, mga kapatid? Yes, hindi po hinalikan ni Peter si Jesus, katulad ni Judas. Parehas nilang tinraidor si Jesus in different ways. Pero alam niyo po, si Peter, ang kaibahan ay nagkaroon ng totoong pagbabago sa buhay ni Pedro. Dahil kahit po siya ay nagbetray kay Jesus, not just once but thrice, siya po ay lumapit pa rin sa kanya. One day, nung na-resurrect po si Jesus, ano po ang nangyari? Si Peter po at yung ibang mga alagad, back to their own na mga ginagawa nung unang panahon. May trabaho si Peter, siya po ay isang mangingisda. Ganun na rin yung mga ginawa ng mga alagad. Dahil bakit? For 3.5 years na ministry ni Jesus, ito alam niyo po, si Jesus yung nagsosupply ng pagkain ng mga disciples. Pero dahil wala na si Jesus, patay na si Jesus, ano po nangyari? Ito na ngayon, si Jesus yung hindi na nagsusupply dahil nakapako siya sa cross, na buried sa tomb. Ito na yung mga disciples, saan tayo kukuha ng kakainin natin? At nung bumalik po sila, nagulat sila, merong isang tao na nasa malayo, may niluluto. Tapos ginaid sila paano sila manghuhuli. Tapos nung nakahuli sila ng marami, pumunta sa kanya, nakilala nila na si Jesus nga yun. At alam niyo po, pinagkatiwalaan pa rin ni Jesus si Peter. From that time forward, mga kapatid, makikita rin po nakalagay sa history ng ibang mga taong sumulat na si Peter po sa kanyang last na hininga ay ipinako sa cross ng patiwarik. I believe, mga kapatid, kung meron tayong isang bagay na pinangahawakan sa ating buhay, tas totoo talaga yon, kahit sa point ng kamatayan natin, hindi natin ide-deny yun. Imagine niyo po, si Peter ay namatay, hindi po dahil siya ay tumatakbo na politiko, hindi po dahil sa pera,
but because he believed that Jesus Christ died for him. Oo, si Peter ay makasalanan, pero pinatawad siya ng Diyos, lalo na nung lumapit siya sa Kanya. Si Judas, hindi niya kasi talaga kinilala si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanyang buhay. Kaya, meron ka mang mga negative things. Meron mang mga negatibong bagay na nagawa noon. Tandaan niyo po na ang Diyos ay mapagpatawad. Amen? Kaya, you will be judged, but what your life is saying, papatunayan ng buhay mo kung ikaw ay follower ni Jesus, kapag kahit anong mangyari, even if you failed God many times, pero lumalapit ka pa rin sa Kanya at ginagawa mo yung gusto niya. At ikaw rin mismo, talagang kinikilala mo siyang tagapagligtas ng buhay mo. Aba, meron po tayong biyaya na nagmumula sa Panginoon. Amen? Pangalawa po, paano ba tayo i-judge ng Panginoon? Ito po, by the proof of real faith. Sa patunay po ng totoong pananampalataya. By the way, ano pong tingin natin sa pananampalataya? Madalas ang iniisip natin sa pananampalataya ay ito yung paniniwala lang. Naniniwala naman ako kay Jesus, siya ay Diyos. Tapos yun lang. But the real meaning of faith ay hindi lang po basta paniniwala. Kundi kasama po doon yung pagtitiwala natin sa Panginoon. At hindi lang po basta pagtitiwala, kung hindi talagang meron tayong application noon sa ating mga buhay. Kung paano po ang ilan sa atin kapag naglalakad sa mga buhanginan o kaya malalambot na mga lupa, o kaya kapag madumi ang mga sapatos natin, tas malinis yung sahig, ano nangyayari? Nag-iiwan tayo ng footprints, bakas. Ganon din po actually ang totoong pananampalataya. Real faith, mga kapatid, meron yang footprints. Alam na ikaw ay naglakad, alam na meron kang pananampalataya kasi may naiiwan na bakas. Kung ano ka, nakikita yon base sa mga ginagawa mo. Sa Ephesians chapter 2 po, verse 10, ang sabi po ay ganito, at pwede niyo po ba akong sabayan sa pagbasa? 1, 2, 3, go. Kung ano tayo ngayon, ang Diyos ang may gawa nun. Ginawa niya tayong united kay Christ Jesus para gumawa ng mabubuting bagay na hinanda na ng Diyos noon pa para gawin natin. So, kung ano daw tayo ngayon bilang mga mananampalataya ng Panginoon, dahil yun kanino? Kay Jesus. Dahil sa Diyos yun. Kaya dati meron kang lumang pagkatao and now you are a new creation, sabi sa 1 Corinthians. Ngayon, kita na sa buhay natin yung biyaya ng Panginoon. Alam niyo po, nung ako po ay bago maging Christian, napaka-addict ko po nun sa TV, tapos iba kong kumilos. Then kahit po mga parents ko, sila po ay pastors, nagpe-pray sila, sana tanggapin niya si Jesus sa kanyang buhay, mabago talaga ang anak namin. At alam niyo po, nagulat na lang sila one day, nung talagang tinanggap ko si Jesus sa buhay ko, ang sabi ng nanay ko sa akin, sabi ni Rev, iba na talaga yung anak ko. Na born again talaga siya. Bakit? Once you are a new creation, hindi yun dahil sa'yo, it's because of Jesus. Amen? Si Jesus po ang nagbabago ng buhay. Kaya pwedeng nahihirapan ka magbago dahil pwedeng tayo yung nagtatry sa ating mga sarili. But let Jesus transform your life. And ano pong sabi sa next na sentence? Ginawa niya tayong united kay Christ Jesus. So kapag sinabing unity or united,
Meron pong pagkakaisa. Hindi pwedeng magkaaway kayo ni Jesus Christ. Kung ano yung gusto ni Jesus Christ, ano yun? Gusto mo na rin. Kung united kayo ni Jesus Christ, kung saan siya pupunta, doon ka na din pupunta. Amen? Amen? Hindi po pwede ang dalawang tao magkabaliktad ng pupuntahan. Yung isa pupunta doon, yung isa pupunta dyan. Tapos sasabihin nila, aalis silang dalawa ng sama-sama. Hindi po pwede yun. Kaya pag sinabing united kay Jesus, kung ano yung buhay na meron si Jesus, kung ano yung gusto ni Jesus, yun na rin yung gusto natin. And tingnan niyo po ang sabi dito, naka-bold letters, sabay-sabay natin basahin, para gumawa ng mabubuting, ano daw po? Bagay. So, binago tayo ni Jesus. Oo, tayo ay merong kaligtasan na nagmumula kay Jesus. Pero, ang purpose nun ay para mapakita sa mga tao, mapakita na talagang totoo siya na Diyos sa ating mga buhay. Siya yung nagbabago ng buhay at nakikita naman ng mga tao na dahil tayo ay totoo talagang binago, nakikita na yun sa mga inaakto natin. At tignan niyo po, hindi yan ngayon lang na gusto ni Lord. Anong sabi? Hinanda na ng Diyos, ano daw po? Noon pa. Sabihin mo, noon pa. Para gawin natin. Kaya nga po, kung ang faith, next slide please, na hindi nakikita sa ating mga buhay, hindi po yan nag-e-exist sa ating puso. Kung ano ang bunga, makikita natin doon kung anong klaseng puno yung ating nakikita. Ang puno po ng mangga, makikita natin kapag namunga siya ng bunga ng mangga. Hindi pwedeng ibang bunga. Kaya nga, ang gusto ni Jesus is ma-replicate natin siya. Hindi po ma-replicate na kung saan magpapapako ka rin sa cross, hindi po yun. Kundi kung paano siya naging mabuti dito sa lupa, perfect in all His ways, nagmahal kahit na merong mga taong nagtraidor sa Kanya, nagpatawad sa cross kahit na maraming mga tao na nag-take advantage sa Kanya. Injustice actually yun nangyaring pagkapako kay Jesus. Pero anong sabi ni Jesus sa cross? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kaya nga, dito natin makikita po na it's a life na po pwedeng struggle para sa atin dahil una sa lahat, ang hirap po maging katulad ni Jesus. Tama? Tama? And sometimes, diba kapag may tao talagang pumipitik ng inis mo, lalo na paggising mo sa umaga, ang hirap palampasin. But Jesus is saying na kailangan maging mahinahon ka rin. Kailangan matuto kang magpatawad, umintindi. Not all the time, nagagalit ka. Pero sa Bible, ito po si Jesus nagagalit din. Amen? So, natural lang din naman magalit, pero not all the time. Amen? At ganun din naman, paano ba nakikita si Jesus sa buhay natin? Kung nakikita ang love sa atin. Pag sinabi pong love, huwag niyo isipin kagad na jojowain agad, ano? O kaya parang kailangan asawa, or parang meron kang ibang pagtingin. Hindi po yun yung tinutukoy kong love. Ang tinutukoy ko pong love ay yung love na kung saan nagmamalasakit, gusto mong mag-care, nagbibigay ka ng oras, kahit naman walang oras na natatanggap ka sa kanila. Or kahit walang magandang bagay na ginagawa naman sila para sa iyo. Bakit? Kasi ganun po si Jesus kung paano siya nagmahal. Tinanong po si Jesus isang beses ng isang
ah, nung time na yon, katumbas sa atin ay lawyer, tinanong siya, Jesus, ano pong greatest commandment sa Bible? Anong sabi ni Jesus? Ano bang sabi na greatest commandment sa Bible? Ang sabi nung lalaki, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong isip, puso, buong buhay natin, di ba? Pero yung pangalawa ay ano po yun? Mahalin mo rin ang iyong kapwa. Amen? Alam niyo po ba ang Ten Commandments, interestingly, the first 4 commandments, yun yung ating devotion kay Jesus o pagmamahal sa Panginoon. But the next 6 commandments ay tumutukoy na po sa pagmamahal natin sa ating kapwa. So paano ba natin napapakita ang pagmamahal sa Diyos? Sa totoo lang, madaling mahalin si God. Kasi bakit? Mahal niya tayo. Madaling magmahal kapag mahal ka. Amen? Pero paano kung mahirap nga mahalin? Yun yung challenge sa bawat isa sa atin. And we are called to love our neighbor kasi doon natin mapapakita kung mahal natin ang kapwa natin, mahal natin ang Diyos. Amen? Kung mahal natin ang magulang natin, kung mahal natin ang kapatid natin, kung mahal natin ang mga tao sa paligid natin, doon mapapakita kung mahal natin talaga ang Diyos. Yes, we are a Christian nation, mga kapatid. Marami po sa panahon na ito nagpaparamdam ng mga politiko sa atin ngayon. Sa social media at kahit sa telebisyon, pwede po kasing nakikita natin silang maka-Diyos. Pinapanalangin ng mga pastor, ng mga pare, mga bishop. Pero maaari kasing nagpapakita lang sila sa labas. Talaga ba silang merong takot sa Diyos? Sa panahon po natin ngayon, may takot ba talaga ang mga Pilipino sa Diyos? Kasi kung meron, dapat nakikita ang pag-ibig na yan sa kapwa. Walang corruption kung mahal mo talaga ang mga Pilipino. Amen? Amen ba? Sa panahon po natin ngayon, kailangan mabasag mauna yung pamilya ko. Yung pamilya namin. Alam niyo po, kaya po mahirap talaga yung mabasag kahit mga political dynasty sa ating bansa. Lagi meron tayo kasing ina-idol na mga tao. Iniisip natin, sila yung magaling, sila yung mabait, sila yung tumutulong. Pero tandaan natin, na po pwede po kasi na madaya tayo. Kung tayo ay boboto, kunin po natin yung mga tao talagang nagmamahal sa Diyos. Paano sila nagmamahal sa Diyos? Makikita yon sa talagang pakikitungo nila sa mga tao. Kahit ba hindi eleksyon, tumutulong ba talaga sila? Kahit ba hindi sila nakikita, talaga bang tumutulong sila? O nagiging mabait lang sila kasi papalapit na ang eleksyon? Mga kapatid, kahit din sa ating mga buhay, kapag papalapit lang ba yung Mother's Day, doon ka lang ba nagiging mabait sa nanay mo? Kapag papalapit yung Father's Day, doon ka lang nagiging mabait sa tatay mo? Kapag ba Christmas, doon mo lang binabati ang mga ninong at ninang mo? Doon ka lang nagpaparamdam. Marami po sa atin ngayon nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Pero sino ang mga tao na handang makinig, handa na tumulong, hindi naman lagi sa pinansyal. May mga tao na kung saan kailangan lang ng oras, panahon, o kaya marinig lang sila, kailangan nila na meron silang kasama. A faith that cannot be seen in your life, ano pong sabi, may not exist
in your heart. Mga kapatid, ang gusto natin, kung talagang radiance of God's glory tayo, makita si Jesus sa church na ito. Makita si Jesus sa bawat isa sa atin. Amen? Huwag niyo pong isipin, ay, yung pagiging Christ-like, kinapastor lang yan. Hindi po. Sa lahat po yan ang mananampalataya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kasama ka doon. Lahat po tayo. And we encourage you, mga kapatid. Nakikita natin yung lugar na ito. Actually, may mga upuan pa po yan sa side dyan. Pati doon, tinanggal lang. Kasi hindi po tayo ganun karami talaga kapag afternoon. Pero kung mahal natin yung kapwa natin, mahal natin yung mga kapitbahay natin, ka-schoolmate natin, dalhin natin sila kay Lord. Amen? Kung talaga nakatulong sa iyo yung pag-church, kung talaga nakatulong to sa mental health mo, nakatulong sa iyo personally, meron kang mga nakilala mga tao, ba't hindi ka mag-invite sa iba? Makatulong din ito sa kanila. Amen? Sa totoo lang po, meron kaming kakilala, pinsan ni Kams, sabi niya, "Oy, may ginagawa ko. Nakapagpapayat talaga siya." Sabi niya ganun. Ako, medyo gusto ko na. Pero sa totoo lang nagigets ko siya. Kasi kita talaga namin sa katawan niya, talagang lumobo siya noon. Nung kinasal kami, ganyan. Tapos, pumayat siya. Kaya nga doon ko nakita, kung good news ang isang bagay, hindi ka ba mapipigilan na sabihin yun sa iba? Amen? Kung halimbawa, alam mo yung cure sa cancer, hindi mo ba yun sasabihin sa isang taong may cancer kahit hindi mo siya kadugo o wala kang relationship sa kanya? Mga kapatid, a faith that cannot be seen in your life may not exist in your heart. Kung nakikita yan sa buhay mo, yung pananampalataya mo, nandiyan yan sa puso mo. Amen? Amen? Ano ba yung madalas nating i-share sa mga tao? Pwedeng news na mga favorite nating mga tao sa social media, mga social media personalities, mga nangyayari ngayon sa iba't ibang mga bansa. Pwedeng yan yung laman ng ating puso. Pero kung laman din ang puso natin ay pananampalataya sa Panginoon, hindi mapipigilan ng bibig mo na sabihin din sa ibang tao ang gospel tungkol sa ginawa ni Jesus sa atin. Now, may mangyayari po talagang judgment and pinakita po ng Matthew chapter 25 ito. Next slide please. Sa Judgment Day, separate po talaga yung mga totoo at mga peke. And so many times, makikita natin po yun sa iba't ibang parables din ni Jesus. At kahit din may mga nagtanong sa kanya na meron daw mabubuting damo at masasamang damo, hintayin daw na lumago muna, tsaka tatagpasin at paghihiwalayin. Ang judgment po in the Bible, dito makikita ngayon yung totoong naglilingkod sa Diyos at hindi talaga totoong naglilingkod sa Diyos. Si James, sa James chapter 2 verse 17, nagsabi po ng ganito, sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go. Ganon din sa faith, patay yun kung walang kasamang gawa. So, ang mga haharap sa judgment day, tayong lahat, makikita kung totoo ba yung pananampalataya natin kung merong kasama yung gawa. Magkaiba po kasi yung gawa lang tapos walang faith, yung faith tapos walang gawa. O kaya yung faith lang, ganyan, yung di na nakikita yung gawa sa kanilang buhay, gawa lang, naku po, hindi po pwede yun. Ang isang Christian, meron siyang faith and works.
Sabihin nga natin, faith and works. Ano po ito, Pastor? Itong dead faith na yan or living faith? Kasi sabi, patay yun ang pananampalataya na yun. Ano po itong dead faith tsaka living faith? Pakita nga natin. Tingnan muna natin sa left side. No? Yung tinatawag na dead faith. Say it with me, dead faith. Pag sinabi daw pong dead faith, una, knows truth but doesn't obey. Alam niya na yung totoo, pero hindi niya ginagawa. Alam niya ng mali, pero para sa kanya, okay pa din. Sinabi na nga ni Jesus na gawin niya, pero ayaw niya pa rin gawin. Pwede rin daw po, dead faith, pangalawa, sabi, talks about God. Aba, nagsasalita tungkol kay God. Pero hindi naman daw talaga sumusunod sa Panginoon. Merong mga benefits ng Christianity siyang nararanasan, pero hindi naman talaga sumusunod sa Kanya. Si Richard Dawkins po ay isang atheist. Ang sabi niya, I'm a cultural Christian. Ano yung cultural Christian? Para akong Kristiyano kung kumilos, gumalaw, pero hindi ako Kristiyano. I do not believe in God. I do not follow God. Gusto niya yung benefits, meron siyang morality ng isang Christian, kung ano ang tama sa isang Kristiyano, ano ang mali, same sa kanya. Pero he does not follow God. Yun po ang tinatawag na dead faith. Claims salvation, pero nire-resist niya yung transformation. Sinasabi mo na, ligtas ako, pero wala naman talagang pagbabago sa iyong buhay. Yan po ay dead faith. Say it with me, dead faith. Sabi mo sa katabi mo, i-claim mo, wala ako nun. Amen? Lahat tayo ay nasa, next, ano yun? Living faith. Okay? Yun yung prayer ko. Lahat tayo, living faith. Amen? Ano yung living faith na ito? Tatlong bagay din ulit. Kung meron ka daw totoong faith, meron kang nananampalataya kay God, nagpo-produce daw ito ng obedience sa iyong buhay. Ano pong obedience? Ano bang susundin ko? Kung saan, kung ano po yung tama at mali sa Diyos, yun yung sinusunod mo. Hindi yung akala mo tama, hindi yung sinasabi ng TikTok influencers na tama, kung ano yung sinasabi ng Bible na tama. Amen? Pangalawa, ang pinopursu niya ay holiness, kabanalan. Nung nakaraang linggo po, pinag-usapan natin yung tungkol sa holiness. Ang holiness po, hindi necessarily wala kagad, ang definition niya, hindi agad-agad walang kasalanan. But isa rin naman yun, pero minor na lang yun sa mga definition niya. But ang holiness po, ang ibig sabihin nun, special. Ang ibig sabihin nun, nothing like Him. Nothing like it. Paano nagiging ganun? Nagiging holy ang isang bagay, ang isang tao. Kapag po iba na yung trato dun sa bagay na yun, o kaya iba na yung klase ng pamumuhay niya. Oo, nagtatrabaho siya, katulad ng ibang mga kasama niya sa katrabaho, pero iba siya pagdating sa pananalita. Malinis siya magsalita, hindi nagmumura o kaya nagsisinungaling. Amen? Pwedeng, okay, parehas silang estudyante. Pero kaya siya holy, ang kaibahan niya is hindi siya nangungopya kahit nang nagkokopyahan yung mga kaklase niya. Amen? Yun yung holiness po na tinutukoy ko. Hindi po ibig sabihin nun, hindi na nag-aaral, hindi na nagtatrabaho. Hindi po. Same sila. Parehas lang silang tao, pero iba ng pamumuhay pagdating sa kung ano ang tama at mali. Ang merong living faith, nire-reflect si Christ sa kanilang buhay. Nabanggit natin, ang buhay ni Jesus Christ.
Ang gusto natin, lahat tayo sa Radiance, maging katulad ni Jesus Christ sa pagmamahal, sa pagpapatawad. Hindi man, o kaya parang sasabihin man natin, nahihirapan ka, pero unti-unti. Amen? Small steps ng faith. Unti-unting steps. Kaya ang dead faith, mga kapatid, siya kiniklaim niya ang mga bagay-bagay. Pero ang living faith, meron talaga tong pagbabagong dala. Sabi mo sa katabi mo, may pagbabago sa buhay natin. Now, mga kapatid, gusto ko pong iklaro sa bawat isa sa atin, ang mensahe po na ito, next slide please, ay hindi po ito mensahe para maging insecure tayo sa kaligtasan na meron tayo. Hindi po ito yung para magdalawang isip ka kung ikaw ba ay ligtas, ikaw ba ay pupunta sa langit. Siyempre, lahat tayo gusto natin mapunta sa langit. Lahat din, desire ko rin sa heart ko, lahat tayo mapunta sa langit. Walang ni isa man sa atin mapunta sa impyerno. Pero po, ang mensahe na po na ito ay nagpapakita para malaman natin kung totoo ba talaga ang ating pananampalataya. Tandaan niyo po, one of the things na nakakatakot na sinabi ni Jesus, hindi daw lahat ng sumusunod sa Kanya ay kilala niya. Tangi lang daw mga tao na sumusunod sa mga sinasabi niya. Kaya nga po, ito ang gospel, mga kapatid. Ang gospel ay si Jesus po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi dahil sa trip niya, kundi hindi po kasi po pwedeng maligtas ang sino man sa atin laban sa galit at puot ng Diyos sa kasalanan. Wala pong tao na perpekto. Kahit ako po, hindi. Kahit sino man sa atin dito, hindi. Sabi nga ng Roma 3:23, lahat ay nagkasala o walang matuwid, wala kahit isa. Totoo yun, amen? Walang matuwid ni isa man sa atin. Kaya ngayon, dahil kailangan merong kabayaran ang kasalanan, si Jesus Christ sa cross, siya yung nagbayad para sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Kaya ngayon may pagkakataon tayong lumapit sa Panginoon. Pero ito, no, hindi naman tayo pwedeng i-bless ni God kung ayaw natin yung blessing niya. Naulit ko po, hindi ka pwedeng i-bless ni God kung hindi naman natin tatanggapin yung blessing niya. Amen? Parang ninong mo lang yan. Gusto ka regaluhan, pero paano ka regaluhan kung di mo tinatanggap yung regalo niya? Hindi ka pwedeng makatanggap ng blessing kung di mo naman tinatanggap yung blessing. Paano natin matatanggap? Tanggapin natin si Jesus Christ at yung ginawa niya para sa atin. Kaya napakabuti ni Jesus, mga kapatid. Dahil yung consequence ng kasamaan, napakapangit. Di ba? Gusto natin hustisya madalas. Pag may gumawa ng masama sa atin, hustisya yung pinaglalaban natin. Tumaas yung bill, hustisya. Ganyan, ano? O kaya, nadaya ka, hustisya yung sinisigaw natin. Nagawan ka ng di maganda, hustisya ang sinisigaw natin. Aba po, ang Diyos natin, pinag-aralan natin na siya ay just, patas. Siya yung judge na hindi mo mababayaran. Siya yung Diyos na kung saan kahit kailanman hindi maitutumbas sa kahit na sino mang tao dito sa lupa. Dahil bakit? Ang Diyos po, hindi niya papalampasin ang kasamaan. Dahil ang Diyos mabuti, kailangan parusahan niya yung kasamaan.
And nakita ko yung sarili ko, actually, ako masama. Sa totoo lang, huwag na natin pagandahin, sabihin lang natin, Pastor, di naman ako kasing sama ng iba. Sila pumapatay, ako hindi. But sometimes, di ba, sabi nga ni Jesus mag-isip ka lang daw ng masama sa iyong kapwa, parang pinatay mo na rin siya. And sometimes, di ba, sa totoo lang, ito lang di ko mapigilan din. May time na naapakan yung paa mo, di naman lang sinasadya, pero ang sakit, di ba? Tapos, napag-isipan mo ng di maganda. Sometimes nga, may iniisip tayo minsan, na ayaw naman natin isipin, pero naiisip natin. Tama? Bumabalik sa isip natin yung mga bagay na yun. And sabi ko tuloy, di ko mapipigilan sarili ko, lagi ako magkakasala. So anong kailangan natin sa ating mga buhay? Tama ang sinasabi ng Bible, it is by grace that we have been saved. Biyaya lang ng Diyos. Hindi dahil sa mabubuti nating gawa, kundi makasalanan talaga tayo. Parang papel. Kahit gaano kalinis ang papel, isang kudlit lang dyan, marumi na. Kahit isang kasalanan lang, isang sinungaling lang. Minsan, isip kasi natin, ang babaw ng pagsisinungaling. Kasalanan pa rin po yun. Kung ganun tayo lahat sa harapan ng Panginoon, galit pa rin si Lord sa atin. Pero, ito kagandahan nun, pwede niya tayong patawarin. Kung lalapit tayo kay Jesus. Kaya I encourage you this afternoon, pwede ba tayong lumapit kay Jesus? Dahil, ito po yung closing message natin, you are not saved by what you do. But, what you do reveals who you belong to. Kung ano yung ginagawa mo, nagpapakita nito kung kanino ka ba talaga. Kung tayo ay lalapit sa Diyos ngayong hapon na ito yung magpapakita kung ikaw ba talaga ay sa Diyos. Kung tatanggapin mo yung ginawa ni Jesus para sa iyo at sa akin. Tayo lahat ay manalangin. Naniyahan ko po kayo sa inyong mga seats. Tayo ay pumikit. Focus natin ang ating isipan sa Panginoon. Pwede bang sumunod ka sa panalangin na ito? If this is your first time na dumalo sa lugar na ito, di ka namin pinipilit. Tandaan mo yung blessing, nasa sa'yo yan kung tatanggapin mo. Pero isa tong prayer ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. And pwede ring matagal ka nang dumadalo sa church, pero parang ang feeling mo, lost ka. Nawawala ka. Ang feeling mo parang anlayo mo na sa Panginoon. Ba't hindi mo sundin itong panalangin na ito? Na nire-renew mo yung pagtanggap mo sa ating Panginoong Jesus. Tayo ay manalangin. Malaya po kayong sumunod kung sino po ang may gusto. Panginoong Jesus, sa mga oras na ito, nalaman ko po na kailangan kita sa aking buhay. Patawarin niyo po ako sa mga nagawa kong kasalanan. Tulungan niyo po ako na masunod kita sa aking buhay simula sa araw na ito. At mula rin sa araw na ito, tinatanggap ko ang pagpapatawad ninyo sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko ang ginawa ni Jesus Christ sa cross para ako ay maligtas. Kaya mula sa araw na ito, ako ay maglilingkod sa iyo. Susundan kita. Dadalo ako, makikinig ako, magbabasa ako ng Bible, dahil ito ang gusto mo. Lord, ikaw po
ang maghari sa buhay ko from this point forward. In Jesus' name, amen and amen. Gusto ko po kayo panalangin. Panginoon, dalangin ko po lahat ng mga tumanggap sa inyo ngayong hapon na ito. Truly, Lord, nakita niyo po yung mga prayers nila, kung gaano ka-sincere ito sa kanilang mga buhay. Ayon po sa iyong kalooban, dalangin namin, Panginoon, kayo po yung patuloy na kumilos at mag-bless sa kanilang mga buhay. Maranasan nila, Lord, yung kaibahan ng nasa iyo at hindi nasa iyo. Makita nila, Lord, na sila ay binabago mo araw-araw. Nagkakaroon ng transformation, Lord, sa kanilang mga buhay. Kung paano marami sa amin, binago mo, ganun din sila, Panginoon, na tumanggap po sa inyo. At Lord, sa mga kapatiran naming matagal nang dumadalo, pero nakaranas sila ng panghihina at parang feel nila, Lord, na lost sila. Dalangin namin kayo po yung magpalakas sa kanila. Muli, Lord, ma-encourage sila na mag-commit sa iyong gawain. At dalangin namin, Panginoon, talagang magkaroon ng revival sa kanilang mga buhay. Muli, maggising ang kanilang mga espiritu at mag-serve sila sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na simula sa araw na ito, madagdagan po ang mga dumadalo sa afternoon na ito. Makita ng mga mahal namin sa buhay, kapitbahay, kaeskwela, katrabaho, makilala ka nila, Lord, gamitin mo ang bawat isa sa amin. Lord, we believe na may gagawin ka sa church na ito at may gagawin ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya mong gamitin, Panginoon, kahit sino man kami. In Jesus' name, amen and amen. Tayo po lahat ay tumayo. And I want to pray